Tukoy na ng DICT ang nasa likod ng muling pambababoy sa website ng House of Representatives. Gusto ring paimbestigahan sa Senado ang sunod-sunod na hacking at data breach sa mga ahensya ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Isang iconic meme na kung tawagan ay troll face ang tumambad sa photojournal section ng official website ng House of Representatives nitong weekend. Nakasulat dito ang mga katagang "You've been hacked" at may pa-have a nice day pa. Tila nang aasar pa ang gumawa nito na nagpakilalang Three Musketeers nang sabihing ayusin ang website. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, may ideya na sila sa kung sino ang nasa likod ng hacking. Just from the wordings alone dun sa defacement ng website ng House of Representatives, it was in Tagalog, so we highly suspect that these are local threat actors. And then but again, we ask the understanding of the public if we cannot divulge the names of these persons because of concerns about national security po. Ayon naman sa Kamara, walang nawalang data sa kanilang website. Binaboy lang yung website. It's not even hack no? So no data, no person? No data. Pero red flag na yun sa amin. Meron kaming i-hire na third party to help us improve our cyber security, no? And to rectify all these vulnerabilities na na-discover ng DICT. Ayon pa sa DICT, mga local player ang nakikitang may gawa na magkakasunod na panghahak sa sistema at website ng DOST, PNP at ng PSA. Iba naman daw ang kaso ng PhilHealth, kung saan isa umanong international player ang nagpakawala ng Medusa ransomware attack. Pero gate ng DICT, hindi magkakaugnay ang sunod-sunod na hacking at data breach. Pinaiimbestigahan na sa Senado ni Senator Risa Ontiveros ang serya ng hacking at data breach sa mga ahensya ng gobyerno. Sa huling datos ng DICT, umabot na sa 3,000 ang reported cyber attacks sa bansa mula nitong Enero. Mas mababa kumpara sa lampas 5,000 noong 2022. Aminado ang ahensya, hindi madali ang paglaban sa mga hacker. Lalo't limitado pa rin ang kakayahan ng bansa pagdating sa cyberspace security. Sabi ng DICT, balakid pa rin sa pagpapalakas ng cyber defense ng gobyerno ang kakulangan ng mga cybersecurity professionals. Marami raw kasi mas pinipiling magtrabaho sa pribadong sektor, lalo na sa abroad dahil na rin sa mas mataas na sahod. Sa hangad na unti-unting mapunan ng kakulangan, nagpa-contest ang DICT na tinawag nitong Hack for Gov. Layo nitong sanayin ang kakayahan ng mga information technology students sa pagtugon sa iba't ibang uri ng cyber attacks. They think like a hacker, they act like a hacker, with the objective of trying to find what are the vulnerabilities. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Malalaman na ninyo kung na-leak ba ang inyong PhilHealth data. Ayon sa National Privacy Commission o NPC, maaaring i-check ng mga PhilHealth member ang kanilang account sa philhealth.privacy.gov.ph. Kailangan lamang ninyong ilagay roon ang inyong 12-digit identification number at saka lalabas ang impormasyon kung kabilang ba ang datos mo sa mga nakuha ng Medusa ransomware group. Nauna naman nang iginiit ng PhilHealth na pawang mga transaksyon at datos ng kanilang mga empleyado ang nahack. Ligtas pa rin daw sa datos ng mga miyembro. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.